Sa walang tigil na digmaan sa pagitan ng mga mandaragit at biktima, ang laki at lakas ang madalas na nagiging susi para mabuhay ang isang hayop sa malupit na batas ng kalikasan. Isang tunay na gubat ang mundo, iba't ibang klase ang lakas na umiiral. Kaya halos talagang imposibleng pumili ng isang hayop na may tuturing na pinakamalakas sa lahat. Kaya naman sa ngayong araw na ito sisilipin natin ang ilan sa mga pinakamalalakas na hayop sa mundo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 20, Crocodile. Ang reptile na ito ay may isa sa mga pinakamalalakas na agat sa buong mundo. Sa tulong ng napakalakas itong panga, kaya nitong kumitil ng halos anumang biktima sa isang iglap sa pamamagitan ng paglalabas ng hanggang 5,000 pounds per square inch o PSI na puwersa. At para may kumpara, ang kagat ng tao ay umaabot lamang sa humigit kumulang 100 PSI. Ang sikreto ng pambirang lakas ng buhaya ay ang napakalakas itong jaw muscles. Subalit mayroong itong kakaibang kahinaan at ito ang mahina ang puwersa ng pagbukas ng bibig nito. At ibig sabihin, posible itong mapigilang bumuka gamit lamang ang isang matibay na goma kung nakasara ang mga panga. Ang saltwater crocodile ay mayroong pinakamalakas sa agat sa lahat ng hayop na umaabot ang halos 3,700 PSI. Ayon ito kay Dr. Gregory Erickson, isang professor sa Florida State University na nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa bite force ng iba't ibang uri ng buhaya. Ang isang 17 talampakang saltwater crocodile ang naitala na mayroong kagat at 3,700 PSI. Sinuri rin niya ang iba pang mga species at napag-alaman na mayroong magkakapareho ang kanilang lakas. Mas malaking saltwater crocodile ang posibleng makalika ng mas matinding kagat, lalo na at maaari silang umabot ng 23 talampakan ang haba at higit 2,000 pounds ang bigat. Number 19, Eagle. Sa kategory naman ng pagbubuhat, ang mga agila ang kinikilalang pinakamalakas na ibon sa buong mundo. Meron silang malalakas na paa, malalaking kawit at tuka, at matutulis na kuko. Dahil dito, kaya nilang buhatin ang biktimang tumitimbang ng 4 na beses ng kanilang sariling bigat. Kilala ang mga agila sa panguhuli ng mga soro, usa, at maging mga wildcat, at sila ay isa ring simbolo ng kapangyarihan, kalayaan at tagumpay. Bukod sa kanilang lakas, kakaiba rin ng kanilang paningin. Mas marami silang light-sensitive cell sa mata kumpara sa mga tao, kaya nakakakita sila ng biktima o panganib mula sa napakalayong distansya. Ayon mismo sa mga scientifico mula sa Oquest, isang environmental education non-profit sa Colorado, ang kapit ng bald eagle ay 10 beses na mas malakas kaysa sa karaniwang kapit ng kamay ng isang adult na tao. Kayang maglabas ng bald eagle ang mahigit 400 PSI na grip strength at ang pinakamataas na naitalang grip ay umaabot ng halos 800 PSI. Ang Great Horned Owl ay humigit kumulang 500 PSI, ang Philippine Eagle ay lampas 500 PSI, ang Harpy Eagle naman ay nasa pagitan ng 503 hanggang 598 PSI, habang ang Golden Eagle naman ay may 400 hanggang 791 PSI. Ipinapakita ng datos na nag-iiba-iba ang grip strength ng mga raptor depende sa uri. Bagamat hindi lahat ng number na ito ay ganap na napatunayang siyentipiko, malino na naipakita nila kung gaano kalakas ang kapit ng isang agila. Number 18, Anaconda. Sa mundo ng mga ahas, may 4 na pangunahing uri ng anaconda at ito ang green, yellow, dark spotted at Bolivian. Subalit ang green anaconda ang kinikilalang pinakamalaki at pinakamabigat na ahas sa buong planeta. Maaari itong lumaki ng lampas 30 talampakan ng haba at tumitimbang ng 227 kilos. Ang anaconda ay kabilang sa mga pamilya ng mga non-venomous constrictor at ibig sabihin hindi sila gumagamit ng lason para pumatay. Sa halip iniikot nila ang kanilang makapal at mabigat na katawan sa paligid ng biktima at inihigpitan ito hanggang sa mawalan ng hininga at pagkatapos lulunukin ito ng buo. Sa meno ng anaconda talagang halos walang pinipiling laki. Kayang umunat at mag-expand ang kanilang balat at bibig upang maibalot ang malaking hayop gaya ng baboy ramo, jaguar at cayman. Dahil sa sobrang bigat ng kanilang katawan, talagang medyo mabagal at alanganin silang kumilos sa lupa. Pero sa tubig, doon sila nagiging tunay na anino. Tahimik at halos hindi napapansin at kadalasang nangangaso sa madilim at maputik na bahagi ng ilog o latian. At kung akala mo doon na nagtatapos ang pagiging nakakatindig balahibo nila, mayroong mas kakaiba pa. Ang kaliwa at kanang bahagi ng kanilang panga ay hiwalay sa gitna at kayang gumalaw ng halos magkaiwalay. Ibig sabihin kaya nilang iangat at igalaw ang kanilang ulo sa ibabaw ng biktima, ianin siyang kanilang mga flexible na panga at salit-salitang gamitin ng bawat side para ipasok ang malaking hayop sa kanilang bibig. Mayroon din silang mahigit 100 na ngipin na nakaturo patras upang tulak-tulakin ang biktima pababa sa tila walang katapusang lalamunan. At karaniwan, iniuna nilang lunukin ang ulo at huli ang mga paa.
Number 17, grizzly bear. Kung lakas lamang ang pag-uusapan, ang grizzly bear ay isa sa mga pinakamassive at pinakamakapangyarihang hayop sa mundo. Matatagpuan sila sa iba't ibang lugar sa Canada at hilagang kanlurang bahagi ng US. Ang isang grizzly bear ay maaring tumayo ng humigit kumulang 2.5 meters at tumitimbang na hanggang 350 kilos. Mayroon silang malaking ulo, 6 na pulgadang mga kuko, at isang matipunong umbok ng kalamnan sa likod na nagbibigay sa kanila ng dagdag na lakas. Ang kanilang kagat ay may puwersang umaabot sa 1,200 pounds per square inch, sapat para durugin kahit ang isang bowling ball. Sa katunayan, itinuturing ang grizzly bilang isa sa mga pinakamalakas na hayop sa labanang pisikal. Tinataya din na ang lakas nila ay katumbas ng 6 na lalaki. Kahit ang isang batang oso na may timbang na 100 pounds ay posibleng mas malakas pa kaysa sa mga pinakamalakas na atleta ng tao. Dahil sa kanilang dambuhalang kalamnan, kaya nilang magbuhat ng humigit mulang 500 kilo ng 8 beses ng kanilang sariling timbang. Ang isang ganap na lumaking grizzly bear ay kayang buhatin ng isang batong tumitimbang ng 300 kilo gamit lamang ang isang paa. Number 16, hippopotamus. Ang hippopotamus o mas kilala bilang hippo ay isang malaki, bilugan at mahilig sa tubig na hayop na katutubo sa Afrika. Ang salitang hippopotamus ay nagmula sa wikang Griego na nangangahulugang water horse o river horse. Bagamat kung tatanungin ng kabayo, baka ma-offend lang ito sa pag-aambing. Sa unang tingin mukha silang kalmado, mabagal at parang simpleng kumakain lamang ng damo sa buong araw. Pero kapag napurbok, nagiging isa sila sa mga pinakamapangarib na hayop sa animal kingdom. Para maintindihan kung gaano sila kapangarib, kailangan mo munang ma-appreciate ang kanilang laki. Ang karaniwang hipo ay tumitimbang ng 3,000 hanggang 4,000 pounds, pero may mga naitalang individual na halos doble pa ang bigat. Kaya nilang ibuka ang kanilang bibig ng halos 180 degrees at ang kagat nila ay may puwersang umaabot sa 1,800 pounds per square inch. Ang kanilang mga singhot, ungol at paginga ay nasukat na umaabot sa 115 decibels ayon sa San Diego Zoo. At para kang nakatapat sa napakalakas na speaker sa isang rock concert. Ang kanilang signature sound na tinatawag na wisong ay maririnig mula sa mahigit kalahating milyang layo. Gumagamit din sila ng mababang frequency o subsonic vocalization para makipag-communicate lalo na habang nasa tubig. Sa madaling salita, huwag mong mamalitin ang mukhang chubby na higanting ito, sila ay delikado kapag nagalit. Number 15, tiger. Ang tiger ang pinakamalaki at pinakamalakas na member ng pamilya ng pusa. Matatagpuan sila sa mga latian, rainforest at damuhan sa Southeast Asia. Ang pinakamalaki sa kanila ay ang Siberian tiger. Ang isang adult nito ay maaaring may habang 75 hanggang 91 pulgada at tumitimbang na hanggang 306 kilos. Mayroon silang matinding panga at kabuang 30 ngipin. Ang kanilang pangil sa itaas ay maaaring umabot sa 10 cm ang haba, perpekto para punitin ang laman ng kanilang biktima. Ang Bengal tiger naman ay mas maliit ng kaunti, umaabot sa humigit kumulang 10 at kalahating talampakan ng haba at may timbang na halos 570 pounds. Ang mga tigre ay talagang napaka-adaptable. Kaya nilang mabuhay sa iba't ibang uri ng environment. Sila ay malakas sa land predator, biyasang umakyat ng puno at hindi tulad ng karamihan sa malalaking pusa, mahusay din silang lumangoy. May mga ulat ng kanilang pambihirang lakas, may mga pagkakataong naiulat na isang tigre ang nagdala ng isang full-grown na kabayo ng halos 500 metro. Sa isa pang insidente, may tigre raw na nagangat ng isang adult na usa paakyat sa 12 talampakang embankment. Sa mundo ng mga predator, ang tigre ay tunay na simbolo ng hilaw na lakas, bilis at brutal na kapangyarihan. Number 14, gorilla. Ang gorilla ang pinakamalaking primate sa buong mundo. Ang mga ito ay maaaring tumayo ng hanggang 1.75 meters at tumimbang na hanggang 200 kilos at kumpara sa tao, napakalaki at napakalakas ang kanilang mga braso. Kaya nilang magbuhat ng hanggang 2 tonelada na halos 10 times ng sarili nilang timbang. Ang arm span ng isang adult male gorilla ay umaabot sa pagitan ng 2.2 hanggang 2.6 meters. Gumagamit sila ng tinatawag na knuckle walking para balansihin ang bigat ng kanilang katawan habang naglalakad. Ang pag-akit sa puno at ang ganitong paraan ng paglakad ang lalo pang nagpapalakas sa kanilang mga braso. Sa katunayan, ang isang adult male gorilla ay tinatayang 15 hanggang 20 beses na mas malakas kaysa sa isang tao. I-imagine mo siguro na kailangan nilang kumain ng maraming karne para mapanatili ang ganoong laki at lakas. Pero ang nakakagulat, pangunahing herbivore ang mga gorilla. Nagkakaiba-iba man ang dieta depende sa subspecies, karaniwan silang kumakain ng dahon, prutas at iba pang halaman. Dahil mababa sa nutrients ang karamihan sa mga dahon na kinakain nila, kailangan nilang kumain ng napakaraming dami para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. May ilang eastern at western lowland gorillas na paminsan-minsang kumakain ng langgam at anay. At ayon mismo sa Guinness World Record,
Ang pinakamabigat na naitalang na buhat ng isang gorilya ay umaabot sa 1,800 pounds. May mga teorya rin nagsasabi kaya nilang magbuhat ng hanggang 10 beses ng kanilang sariling timbang. At para maikumpara, ang karaniwang adult male human ay hindi kaya magbuhat ng ganong proportion ng bigat. Kaya kung usapang raw strength lang, hindi basta-basta ang mga gorilya. Number 13, African Bush Elephant. Ang African Bush Elephant ang pinakamalaking nabubuhay na land animal sa buong mundo at pinakamalaki sa lahat ng mammal sa lupa. Sa Africa may dalawang pangunahing species, ang African Bush Elephant at ang African Forest Elephant. At mas malaki at mas malakas ang bush species kumpara sa kanilang mga kamag-anak kabilang na ang Asian Elephant. Maaari silang umabot sa taas sa 8 hanggang 13 talampakan at tumitimbang ng halos 7 tonelada. At kung lakas ang pag-uusapan, kaya na lang magbuhat ng hanggang 9 tonelada, isang antas ng brute force na bihirang makita sa kalikasan. Ang kanilang trangkong nguso ay isang pambihirang instrument ng kanilang lakas at kontrol. Binubuo ito ng mahigit 40,000 muscle at tendon at kaya nitong magbuhat ng hanggang 200 kilos. Sila ay nakilala rin bilang savanna elephant at pagdating sa taas, pangalawa lamang sila sa giraffe. Sa pagkain naman talagang napakahigante ng kanilang konsumo. Ang araw-araw nilang trabaho ay kumain ng damo, prutas, ugat at iba't ibang halaman para masuportahan ang kanilang napakalaking katawan. Ginagamit nila ang kanilang uso para magtanggal ng mga dahon at sanga, magukay ng lupa para sa asin, at balatan ng puno para makuha ang masustansyang bahagi nito. Mayroon din silang malalapad at patag ng ngipin na espesyal ay dinisenyo para durugin at tunawin ng matigas sa plant matter. Sa usapang laki, tibay at hilaw na lakas sa lupa, talagang halos walang makakatapat sa higante na ito. Number 12, Leafcutter Ant. Ang leafcutter ant ay isa sa mga pinakamalakas na maliit na creature sa mundo. Sa kabila ng kanilang sukat na humigit kumulang 2.1 cm lamang, kaya nilang buhatin ang bagay na 50 beses ang bigat ng kanilang sariling katawan at makalakad ng malayong distansya dala ang kanilang karga. Tinatawag din silang parasol ant dahil sa kakaibang paraan ng pagdadala ng mga piraso ng dahon. Ang kakaiba rito, hindi nila kinakain ng mga dahon, ginagamit nila ito bilang pataba para magtanim ng fungi. Gamit ang kanilang espesyal na chainsaw mandibles na kayang mag-vibrate ng hanggang 1,000 beses kada segundo, iniiwan nila ang dahon na mas maliit na piraso na siyang madaling dalhin. Ang leafcutter ay kilala rin bilang isang malaking peste sa mga taniman dahil sa kanilang sipag at tiyaga. Kaya nilang tanggalin ng mga dahon ng puno sa loob lamang ng 24 hours. Ayon sa mga pag-aaral, mahigit 77% ng mga dahon sa paligid ng colony ay napupunta sa kanilang napakalaking fungus farms. Mula sa mga maliit na creature na ito, maaari tayong matuto ng teamwork, coordination, tiyaga at dedication. Number 11, Blue Whale. Ang blue whale ang pinakamalakas na creature sa planeta, hindi dahil sa kakayahang magbuhat o sumipa, kundi dahil sa sobrang laki nito. Para mapagalaw ang napakalaking katawan sa tubig, kailangan talaga ng napakalakas sa puwersa. Pinapagana ito ng dalawang pangunahing grupo ng kalamnan malapit sa buntot, ang spatial muscles para sa pataas sa galaw at hypatial muscles para sa pababang galaw. Sa timbang na umaabot na 200 tonelada, hindi lang ito ang pinakamalaking hayop sa mundo, kundi isa rin sa mga pinaka-powerful. Ang blue whale ay kayang makabuo ng 600 horsepower, katumbas ng top tier ng kotse tulad ng Aston Martin, DB11 at Porsche 911 Turbo. Dagdag pa rito, kaya nilang lumangoy ng mabilis hanggang 23 miles per hour sa mahabang distansya at kayang ilipat ang hindi bababa sa 30 tonelada sa tubig sa bawat galaw. Sa laki at lakas ito, malinaw na ang blue whale ay isang tunay na higante ng karagatan. Number 10, Jaguar. Ang jaguar ay mayroong pinakamalakas na panga sa lahat ng malalaking pusa at kaya nitong pumatay ng buhaya sa isang kagat lang. Sa pamamagitan ng kanilang panga, madali nilang nababali ang matitigas sa shell ng pagong at dinudurog ang buto ng hayop na parang maliit na stick. Karaniwang kinikilalang jaguar ang kanilang mammalian prey sa pamamagitan ng fatal na kagat diretso sa bungo na dinudurog ang mga buto at pinapaputok ang dugo mula sa utak. Bagamat pinakamalakas ang jaguar sa panga at jaw muscle strength, kung pag-uusapan ng pagbuhat o paghila ng bangkay, talagang madalas malakas ang leon. Ang lakas ng jaguar ay dulot ng pagkakaayos ng kanilang jaw muscle na bahagyang mas malakas kaysa sa ibang malalaking pusa at ang kanilang panga ay bahagyang mas maikli kaya mayroong mas leverage ang kagat. Number 9, African Buffalo. Ang hayop na ito ay isa sa mga pinakamalaking bovids at kayang magbuhat ng hanggang 2,000 pounds. Kapag nabanta, kilala silang nagtutumba ng malalaking kotse o umaatake sa tao at hayop gamit ang kanilang malakas sa kalamnan, matatalim na sungay at nakakatakot at tindig. Taon-taon mas maraming tao ang nakikitil dahil sa African Buffalo kaysa halos sa anumang ibang hayop.
Saklaw ng grupong ito ang mga domesticated cattle, bison, water buffalo, African buffalo, at iba't ibang uri ng antelope. Ginagamit ng mga ito sa gatas, karne, at bilang draft animal sa maraming bansa, maliban sa ilang bahagi ng India at Nepal na kung saan sila ay tinuturing na sagrado. Number 8. Lion. Ang lion ay tinuturing na isa sa mga pinakamalakas na hayop sa kanilang teritoryo. Ang ibang predator tulad ng leopard, cheetah, at hyena ay walang laban sa kanila at kaya nilang hatawin ng hyena gamit ang kanilang paa. Ang front limb ng mga leon ay 1.56 times na mas malakas kaysa sa kamay ng tao at ang head limb naman ay 1.22 times na mas malakas kaysa sa binti ng tao. Bagamat ang kanilang bite force ay 650 PSI lamang, hindi gaano mas malakas kaysa sa mga pinakamalakas na domestic dog. Ang lakas nila sa katawan ay pambihira. Ang isang adult male lion ay kasing lakas ng 20 hyena, kaya sila ang nasa itaas ng pride at pinoprotektahan ng buong grupo laban sa kalaban. Number 7. Rhino beetle. Ang rhinoceros beetle ay isa sa mga pinakamalakas na hayop sa mundo base sa ratio ng timbang ng kayang buhatin. Kaya nitong buhatin ng bagay na 850 times ang bigat sa sarili nitong katawan na parang isang tao na nagbubuhat ng 65 tonelada na karga. Ayon kay Roger Cream, isang physiologist sa University of California, Berkeley, kaya ng rhino beetle na buhatin ng 100 times ng sariling timbang sa lab, subalit halos hindi makagalaw sa 40 beses ng timbang. Kaya nilang maglakad ng 10 minuto bago mapagod, at sa 30 times ng timbang nila, kayang magpatuloy ng 30 minuto nang walang pagod. Maaring lumaki ang mga rhino beetle hanggang 6 na pulgada. Ang lalaking rhino beetle ay mayroong 2 malaking sungay, isa sa ulo at isa sa thorax, kaya nagmumukhang mini rhino. Ang tagumpay nila ay katumbas ang isang 150 pounds na naglalakad ng 1 milya na mayroong Cadillac sa ulo. Number 6. Zebra. Ang zebra ay hindi man pinakamalakas sa lahat ng lahi ng kabayo, tiyak na mayroong silang kakaibang katawan at malakas sa tibay. Nakakagulat na ang sipit o kick ng zebra ay mas malakas pa kaysa sa kilalang puwersa ng red kangaroo o giraffe. Kapag nabanta, kaya ng isang adult zebra na kitilin ang isang fully grown male African lion sa isang malakas na sipa. Bagamat mahirap sukatin ng eksakto, pinaniniwala na ang puwersa ng sipa ng zebra ay umaabot sa halos 3,000 pounds. Karaniwang biktima sila ng mga lion at karaniwang tumatakas kapag nabanta, subalit sa depensa, kaya nilang kagatin at sipain ng kanilang kalaban. Nagkakaiba ang kanilang social behavior depende sa species. Ang plains at mountain zebra ay nabubuhay sa stable herd na binubuo ng isang adult male o stallion, ilang adult female o mares, at kanilang mga anak o foals. Samantala ang Grevy's zebra ay karaniwang nag-iisa o nasa loosely associated herds. Meron silang matibay na upper at lower incisors para sa paggapas ng damo at malalaking high caron teeth para tunawin ang damo na mayroong mataas sa silicate content na mabilis masira. Number 5. Goliath grouper. Ang Goliath grouper na dating tinatawag na jewfish ay isang dambuhalang isda na maaaring umabot sa 9 na talampakan ng haba at tumitimbang na hanggang 800 pounds na halos kapareho ng timbang ng isang babaeng moose. Ang base ng kanilang soft dorsal at anal fins ay mayroong makapal na balat at kaliskis. Kilala silang kumakain ng halos anumang hayop sa dagat at sapat ang kanilang laki at lakas upang manghuli ng pating, octopus, sea turtle, barracuda at kahit mga divers. Ang Goliath grouper ay kayang maglabas ng malakas na tunog bilang depensa sa teritoryo o sa panahon ng courtship. Dahil sa maikling dive time sa ilalim ng higit 100 talampakan, kakaunti ang naitalang observation sa kanilang courtship, kaya limitado ang kaalaman ng mga researcher tungkol sa kanilang reproductive habits. Number 4. Mountain goat. Ang mountain goat ay isa sa mga pinakamahusay na rock climber sa mundo, kaya kahit na mahina sa ground level kumpara sa ibang hayop sa listahan, halos impossible itong huliin sa mataas at matatarik na bundok. At technically, hindi sila tunay na goats. Mayroon silang mahaba na balahibo sa spine, rump, shoulder, at leeg na umaabot sa 8 pulgada na nakakatulong sa kanilang protection laban sa lamig. Ang kanilang hooves ay mayroong matigas sa shell at spongy foot pads na pumipigil sa pagdulas. Kaya naman kayang-kayang tumayo sa maliit na crack sa bato. Malakas ang kanilang katawan at mayroong matitibay na balikat para sa pag-akyat at paghukay ng pagkain sa ilalim ng makapal ng yebe tuwing taglamig. Ang cloven hooves naman nila ay mayroong padded bottom para mahawakan ng snow, ice at bato kahit ang mga tila imposibleng akitin. At kaya nilang tumalon na hanggang 12 talampakan at kayang mabuhay sa matataas na altitude at mababang temperatura. Number 3. Horn and dung beetle. Ang isang species ng horn and dung beetle ang kinilala bilang pinakamalakas na insekto sa buong mundo.
Ang mga lalaking beetle ng maliliit ay species na ito ay kayang magbuhat ng bagay na 1,141 times ang timbang ng kanilang katawan, katumbas ang isang tao na nagbubuhat ng 80 tonelada. Ang kakaibang lakas nila ay nagmula sa kanilang competition para sa mates. Ginagamit nila ang kanilang sungay sa pakikipaglaban sa iba pang lalaking beetle na nakakatulong sa pagpapalakas ng kanilang katawan. At tulad ng kanilang pangalan, karamihan sa pagkain nila ay mula mismo sa dumi ng hayop. Ang mga babae ang pangunahing nagbabalot ng dumi sa maliliit na tunnels na kung saan inilalagay nila ang kanilang mga itlog. Dito rin nagaganap ang pakikipag-away ng mga lalaki bago mag-mate. Hindi rin lahat ng lalaki ay mayroong sungay. Ang mga walang sungay na beetle ay kailangang maghintay sa labas ng tunnels. Minsan nagtatago sa kanilang sariling tunnel bago mabilis na pumasok para sa mating habang nagbabantay sa mga may sungay na lalaki. At kung iisipin mo, maaaring sila ang mayroong pinakamalakas na loob at diskarte sa buong planeta. Number 2. Ox. Ang ox na kilala rin sa ibang bansa bilang bulok ay isa sa mga pinakamalalaki at pinakamatibay na breed ng baka. Sa katunayan ng ox ay isang espesyal na sinanay na dairy o beef steer. Ang haba ng katawan nila ay nasa pagitan ng 2 hanggang 2.3 meters at tumitimbang na hanggang 640 kilos. Kaya nilang magbuhat ng hanggang 800 kilogram at bukod sa kanilang lakas, kinikilala rin sila bilang simbolo ng tibay, katatagan at determination. At tulad ng mga kabayo, ginagamit ang ox para sa araro, paghila ng cart o wagon, at iba pang mga gawaing bukid. Ang kasabihang as strong as an ox ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang ox sa isang tao, lalo na kung kulang siya sa sariling lakas o yaman. Kayang ilayin ng isang ox ang araro o iba pang agamitan sa bukid at sabay pang magbigay ng gatas at dumi bilang pataba. At ito talaga ay kakaiba. Number 1. Hyena. Maaring naisip mo na ang hyena ay kumakain lamang ng tiratirang pagkain, subalit karamihan sa oras, sila ay naghahanap ng pagkain sa pamamagitan ng panguhuli. Mayroong pambirang lakas ang kanilang panga at kayang durugin at tunawin ng matitigas sa buto. Ang spotted hyena ay mayroong malalaking bungo, disproportionate na malalakas sa limbs, at matitibay na katawan na nagbibigay sa kanila ng kakayang manghuli at magsalo ng pagkain. Sa kabuuan, ang lakas ng bawat hayop sa listahan na ito ay nakadepende sa kanilang espesyal na katatagan, puwersa, agility, o kakayaang mag-adapt sa environment. Ngayon, kung nakita mo na ang ilan sa kanila sa totoong buhay, ibahagi mo naman sa amin ang inyong karanasan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang aming video, huwag mo na kalimutan mag-iwan ng thumbs up at mag-subscribe ka na rin sa aming channel at magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.